Happy Friday! Happy Friday! Kumusta na naton na mga magtatrabaho, gobyerno? Happy na ba? Happy na? Siyempre naton gihapon na mga kabakyang pribado nga sektor, mga establishments sa diniha aton, maupay nga morning. Dinadagsaan na ito na mga grocery stores. Adton dag nga mga tindahan bisan nga niya merkado siring pa di mahulugan karayom darahiton kadamo hiton tao ada na baan na tinatawag holiday rush. Good morning, advance Merry Christmas. Adi na kita na sulod aton second half at aramdan sumat estehanon. At tipen na pumida lagyapan yung kahampang, yun ang adlawhan na Friday, sumat estehanon, Disyembre 19, 2025. Kabalagyapon natin diniha Master Control, Coach Euphem Buna Jr. Pinagyuton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. We have halaba pa ining 45 minutos pa, damo pa ito natin matatalakay. Para yun ang adlawhan na Friday, iyawat na kung ada kalayo kalayo balay, bit-bit ito na radyo. Amo iton kaupayan dito na radyo, asya lagi hapon iton pinaka-in, nga medium ito na pagbabalita. Pero syempre, darahito na kinabago, labi na diniha aton, Radyo Pilipinas, isang click lang makakabati na kamo dirila diniha aton station. Sige daw, i-download niyo iton PBS e-radio portal para ito na aton mga teki aton na mga kabatanunan pwede na kamo makapamati dito hiton na iba naman nga mga stasyon na Radyo Pilipinas nationwide. Kaupay pareho kala ito na mamatin radyo nga giupay pagod iton iya hini iton audio. Basta may dala ka mo internet connection pero sa rin ko pa kung radyo daman wala daman malupig na kinadaan nga radyo lagi hapon talaga naman bisan waray waray kuryente basta di baterya makakapamatikan mo stasyon na DYES. Labi na ito na adto mga kairayahan. Maupay nga morning. Humana ba adto na mga Christmas party na mga LGU barangay? Kagabi hala adto nagparty an Barangay Tabo Council. Maupay nga aga. Madidaka na Barangay Cup punong Barangay Wills Labro. Good morning. Yan na naman, mag-re-ratio ito na provincial capital, ito na mga department, kay magkakatitirok para naman ito ira Christmas party, di naman capital G. Sa siguradoon lang may skeletal workforce, ito na mga opisina. Kay syempre, alams na this adto na mga opisina kinahanglan maghirot nga waray gud da pangin na daman na social media nga may da nagiirignom di dayton na mga opisina dirila basta sakop iton civil service hadto pa na mahugot na iton nga gindidiri paano ko na maida di da maka picture ngan ma-post baa pagpapa-explain iton mayor. Sige lang, importante, nagkakarisyuhan kita, nakabisita na ba kamo, ngadtuhan na magkalain-lain ng mga pailaw, mga Christmas decor, giant Christmas tree, may da kami didiha provincial capital ground. Sige daw, Coach Euphem, pauna laanay, hala? Atun di da pakita, atun ginpailawan nga giant Christmas tree, nga underwater iton tema didiha provincial capital grounds.
Kamaupay ito na aton Kapitolyo hapagkaya na takay unab naman nagraranggat aton na Kapitolyo ito new provincial Capitol building kun gabi bisan handiri pa Pasko ginpapailawan na iton. Asay pa yan na kay may dakita giant Christmas tree in pakita natin para hadto na waray pa kapag witness, waray pa kapag kilaw na formal nga pagpailaw hadto na giant Christmas tree didi naman Capitol grounds. So ito na makikita didi iton nga giant Christmas tree nga iton tema in underwater. Kay ano kuno Ate Pen nga underwater, hala? So, kadung nga liwatan na pag-abrihiton na Christmas Bazaar, may nakita unina i-feature nga storya. Aton liwatin ni Suki nga nagkro-crochet nga taga dinhi aton na syudad ito na Borongan. Gihapon na display hiya di dahito na Christmas Bazaar. Kamaranggat mabaysa ito namon na Christmas tree didi Provincial Capitol Grounds. Mismo Governor R.V. Ivardoni aton na nanguna na pagpailaw hadto na giant Christmas tree. Sa ring pangani ni Governor R.V. didto niya mensahe. So lugar ini para hiton family bonding, para hiton kariyag mag-spend hiton ira gabi. Pwede hiton pamilya kay all-in-one na. Ada kamo makakakita hiton gibabaysay nga giant Christmas tree, pwede gihapon kamo makapamalit didi hiton Christmas Bazaar. So may da pa didi food hub, may da mga stall para magkalain-lain nga mga parapliton mga kakanin, mga pagkaon. So first time ngayon ini nga nagkamay-ada naman Christmas Bazaar dida Capitol Grounds. Mga local concessionaires ini mostly from Borongan City. So tie up here with the city government. So adun tema naman nga underwater kung kumada ka mo Capitol Grounds, may dayton dida dako nga mermaid. Dako nga sirena ada na atuba nga dihiton National Highway. So itong tema kay tagan inspirasyon adton potential hiton aton province como world-class diving destination. Labi na iton syudad hito na Borongan. So ginkan hibaya adto na Borongan City diba nira Department of Tourism Regional Director Karina Chopez ngan ginkihingita nga maging tourist o diving destination in Region 8 or in the country pangani ito na Borongan City. Salit paglalauman nga makakainganyar ini hindamo nga mga investor hamasunod nga mga tuig. So giupay naman adton mensahe uninay pabati natin adton mensahe ni Sir Pinarok. So dito paglanganan Coach Ufem, sige daw ipabati natin adton message waray ta ini ka-play ka kulup kay may kita bisita Provincial Director makahasil ito na PNP di aton pamatian nagkaparte hadton mensahe ni Governor R.V. Ivardoni dida ini hadton formal nga pagpailaw han giant Christmas tree ngan formal opening han Christmas Bazaar. Borongan, with Pasko, usually nag-celebrate mga kapag doon. Di ba kita pwede kumambay, di ba pwede kumambay. Parang mag-enjoy, mag-fancy. Kaya medyo haluwa ka na ito na oras with Pasko. So, di naman kami makakapaghimuhin bazaar, Christmas bazaar. Kunwari na ito na Christmas tree. So, very short and our preparation. And yan, first time liwat natin nilibuhaton. So I hope ini natin pagtikang mas ma-improve pa natin in the following years. But I'm happy that we were able to start. Eh syempre, natanan yung mga bagay, syempre, tingalan natin. So, start pala natin ini. Because one of the concepts nga kung rin pupunta is makabulig liwat itaton mga concessionaire, natin mga small businesses and local businesses din itong probinsya, na
magkamayana rin opportunity, di ba? Para kumita, magkamayana yung income. No? And also part, yung makapaghatag iwan din, kalipayan din ito na probinsya. Sabi na din Trinidad Morongan. No? So, hopefully, the coming days, mas damo pa haiyuan na bumisita ngani Kapitolyo para liwat katuon ni tatong mga concessionaire. Ngayon, sana ang iba pa liwat yung mga itong mga concessionaire. Kasi if I'm not mistaken, ang nag-commit hamon was around 16 stalls. No? Although, ano ba, hindi pa nakapag-set up, sumuling naman hirang na medyo mas late na mag-set up, no? Hindi na mga pwesto. And I want to make it known din in atong probinsya na the provincial capital welcomes everybody, especially this Christmas season. No? So hindi na ako mag-iihan ako na mensahe. I hope nag-enjoy kayo sa ating underwater adventure. Partly what ito natin underwater adventure. Kasi yan nga tinatong 2026 is we're expecting a lot more of investments, no? Pwede ko namang i-announce in advance, no? Kasi recently nag-dope kita natin na pag-pitch. Parakpakin natin Sir Neil Pinaro, Sir Nelson Cortez. Recently pitched for funding para ito natin province for a dive resort and diving site here in the city of Moronga na nag-dope kita. Ito natin pag-defend, no? And among the numerous participants, hikita pa, very short diwan ating preparation, but nevertheless, diba, we were able to attain that. So one of the inspirations ni Wat, niya maging underwater, kumbaga, itong style ito natin, Christmas tree. And well, additionally, Wat, tapos message niya, kunta, no, maging Mauricio itong Christmas season, para hapon, para din natin probinsya. I know yan ang season in Disyembre or January, November. Damo talaga nagihaton yung mga kalamidad, mga bagyo, etc. No? So I'm really happy na nakisama itong weather sa atin yan. But hopefully, no, maging mas clear lang ito natin weather nga di rin liwat damo or wala na lasana nga sumulog yung mga kalamidad haton so that we will have a very Merry Christmas here in our province. So, hayuan tanan, tikan din amon pamilya, tikan hamon din niya capital, family, PGO, hanggang tanan yung mga departments, and everybody else, all of our employees. We would like to wish everybody a very Merry Christmas and an advance Happy New Year po. So damo salamat yan po kay Gabi. Ayun. Thank you. Magto ka barangay ang mensahe ni Governor R.V. Ivardoni didahadton na formal nga pagpailaw na giant Christmas tree. Samtang sinunod ini adton haliputay naman nga pagpaangbit kon kay nga underwater iton tema iton mayo makikita didahiton aton Christmas tree. Nasa ring Provincial Tourism Officer Sir Neil Pinarok gintatagan hindiun dida adton importansya hiton marine habitat diniha Eastern Samar. So sa ring ni Sir Neil kahanga-hanga talaga iton aton underwater landscapes. So hira Sir Neil as in nag-diving dida Divinubo iton nga mga kadagatan Divinubo ngan Ando Island. So nakita dida nga an probinsya kung pag-i-restoryahan iton underwater landscapes, ka-level na kita. Hiton magkarit daman mag-upay nga mga diving sites. Diri ila din ha Pilipinas. Bisan pa nga ni halangyaw, nasa ring hiya. Upod ini, adton may dito mga talagsahan nga mga organism, nga diri makikita hay mga lugar. Sige daw, adi aton pamatian adton kaparti adton message ni Sir Pinarok. With other dive sites in the world, no? And we also have marine organisms that can only be found in our locality. We should be proud of how diverse our biomes in underwater, no?
That is the reason why we want our people to know that it's not only the people that we have, but we have not only the Summer Island National Park that we have, but we also have a beautiful landscapes underwater. Hence, we envision to have our underwater Christmas tree. And also, it adds to the beauty and thrill of diving in Eastern Samar because of our very unique geographical coastlines. It is bounded by the Pacific Ocean waves that adds to the thrill of diving, both scuba and free diving. That is the reason why when we pitched for this particular dive resort project, when I was asked, is it okay to dive in Eastern Samar? I said yes. I am a testament that I'm still here because some of my friends and I are doing the activity, and we can attest that indeed Eastern Samar is a beautiful dive site. And we were very lucky. Out of 19 presenters, Eastern Samar got third place. And we are hoping to be invited to the United Nations to defend this proposal. Sana katulong namin kayo sa panalangin and let the international community focus their attention to Eastern Samar. Kasi po, hindi lang po ang Kapitolyo ang makikinabang dito, but most importantly, you, our people, our constituents. Damo-damo ang salamat ka atong tanan. And I would like to thank the Honorable Governor at a short notice, and ang lahat pagkakto, yearly assessment. But when we were there na, Sir Neil, mag-pitch kayo for this particular project. 2 days preparation. Nag-prepare din, nag-prepare dito, mas ilan ako, kaya wala pa akakita kung ano yung tatabukin niyo. The reason why, medyo pinataas ang Christmas tree, and amon measurements magkaibangan ng an artist. But anyways, we will be doing just fine. No? Damo masalamat kayo mga. Thank you, Sir Neil Alejandro Pinarok. Ito na ito na Provincial Tourism Officer. So, sa ring niya, ito direkta nga pagatubang ha, mga baybayon hiton Eastern Samar. Dida hiton, naatubang kita hiton Pacific Ocean. So, nagdudugang ini hiton sa ring pa kalipayan, ngan curiosity, diving experience din ni aton. So, nag-pitch ngayon hira for funding para doon diving destination din niya aton nasod. So, 30 ginpahayag ni Gov. Arving and Sir Neil, 19 nga mga presenters nakakuha kitahan ikatulong nga pwesto. So, pinaagi ni ginlalauman pulong kan Sir Neil nga ma-invite iton Eastern Samar, iton United Nations para naman idepensahan at doon ira proposal para iton turismo, pagtagakuan na tiya, tourism and marine conservation. Wow. So, padayon kita nga manaling kamot pagpanalipod ito na aton kagurangan ngan para naman ito na aton kadagatan. Good morning, Ate Pen. Nasa ring Jen Matiko. Alright, so, kumusta na? Hala? Diliwatin nato na mga pampagood vibes, hapag kaya na? Adi naman tika nga mga notisya Eastern Samar State University
Unahan talaan na ito na ESO Salcedo Campus. Good morning. Ada naman ha, ESO Salcedo. Uy, congratulations nakapagtalaad to na ESO Salcedo Campus na pinakasyahan nga top 7 haton licensure examination for professional teachers. Wow. Kumbaga very historic lawat ini para hiton Eastern Samar State University Salcedo katapos ini makaproducer haton ira pinakasyahan pinakauna ini nga pagkakuha ni Rahin top notcher hiton na LEPT. So nakabuot ni Miss Catherine Joy LM. Congratulations, edaman ang top 7. So graduado hiya in Bachelor of Elementary Education. So nakakuha hiya han ikapito nga pwesto habugos nga Pilipinas. So may dahi marka adto niya rating 92.80% adto niya marka. So malay ni hadton opisyal nga resulta han LAPT igingawas kakulup laining adlaw December 18. So malahad to na pamunuan na campus adto na pagdaragaan ni LM bunga daw ini hadto na nagkakaarusa nga paningkamot hadton administrasyon. Syempre ginpapangunahan hiton campus administrator. Congratulations sa dakan Dr. Eduardo Cablao Jr. Upod adton Dean han College of Education nga hi Dr. Christopher Duran. Waray pagkabutlaw nga dedikasyon syempre hiton mga magturutdo ang mga kawani hiton ESO Salcedo Campus. Labot lang nga nakaproducer hin top notcher na labuan liwat han ESO Salcedo Campus adton national passing rate. Hapareho ini elementary ngan secondary levels. Adto na passing rate ha elementary level han ESO Salcedo nakaabot ha 78.85%. So adto national average to national average 51.04%. Anay ko Chufem, sige break anay kita tatangkuson ta ini nga balita impormasyon kataliwan lahadi nga pahinumdum. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda
na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilong na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Alright, so nato na oras 43 minutos na, nagalabay halas sa 9. So naatake ito na asthma. Sorry. Again, congratulations sa dahan na top 7, LAPT passer, Haneso Salcedo. Wow, top 7. Congratulations sa dakan Miss Catherine Joy Elem. Siyempre, aton Eastern Samar State University Main Campus sa Borongan Daman, Coach Yufem. Aton daw i-flash aton picture ni Ira Shane Nufies sa Nicart. Number 9, top 9 daman, didahad ton licensure examination
for professional teachers. So ato niya rating 93.20%. Wow, congratulations. So kanan kuha naman ini Eastern Samar State University main campus dinhi aton na syudad ito na Borongan, top 9 licensure examination for professional teachers. So ginpasidunggan han College of Education han ESO adton ira faculty nga na mga estudyante darahadton kalampusan ni CART. Resulta ini hadto niya dedikasyon, pagkapursigido nga napadayon nga pag-andam para han propesyon han na mga magturutdo. Nasa ingad to na pamunuan han universidad ini nga kadaugan diri la nagahatag kadungganan nga dakan miss ni CART nga dahadto niya pamilya kundi nagdaragi hapon ini hindungog nga da naman ha ESO main campus ngan syempre nga dahabugos nga probinsya han Eastern Samar. So igindugang pa nga ini nga pagdaragan ina magsarbi kun ta ini nga inspirasyon hiba nga mga estudyante nga padayon nga madalimbasog para hiton kausayan ha edukasyon magin example ini nga dahiton kalidad na pagtutdo ha universidad. So ginalauman nga sugad nga kadaugan magpapakisigpahan reputasyon han ESO como sentro hiton kahusayan na pagandam han mga magturutdo har rehiyon. Uy, may post ni Ate Sok. Okay, sige aton babalikan nun inahi Ate Sok kala ano ito na report. So may da pa update Ate Sok tikang naman nasang ang panlungsod nga nasugad man mga good news doon nahibalita ni Ate Sokoy. May kalabutan ini hadton nakatalaan na mangubra. Hadton kalungganayan from the national government adton na mga octogenarians nga nonagenarians adton na mga naedad 80, 85, 90, 95. So dinhi aton na syudad hiton na Borongan. So 174 ngayon ini. So nina ato na babalikan Ate Sok may pagisumpay hini naman nga good news. So may na nakita ka barangay 40 iya sa isa minutos na nakalabay alas 9. At nanay silingon ito na mga notisya dito naman kauluhan kalawan natin ito na mga pinakaorhi nga balita nga daiton tikang naman ito naton mother station Radyo Pilipinas kalawan naton adton mga pinaka latest one-time recognition incentive ng mga kwalipikadong pulis igagawas na ini yan ang adlaw. Okay, so ang detalyo nina ato na balikan ini nga report kay dinahi Ate Sok aton iya mga balita mga pa-update tikang naman sangguni ang panlungsod dinhi aton syudad. Ate Sok, good morning. News. Ayan, sige Ate Sok. Asa niya na magupay ita kangisi natin mga kagpanak. Nagpapadayon yan ikaduhang adlaw hadton panhatag ni Mano Gobyerno hadton kasge nga dadton mga octogenarians nga nonagenarians adto niya naging bubuhat sa People Center. Open niya na kay open niya na ira pamahong-pahong kasi hadi naman adton aton kasugbong tikang naman National Commission for Senior Citizen Sir Ian nga pinanggay kasi kakulop in town kay malangayan iton SDO iton Project Development Officer hindi naman kasamang pen sa bugos ni Eastern Samar nga mga benepisyaryo hindi nga kasgap ni Mano Gobyerno iha talaga adton na payout syempre kasubong adton mga local social welfare and development ng mga buhatan ng mga organisasyon ng mga senior say so siya kakulop medyo yan dilatan na hutangan aton mga kag-anak pero maging pa man 6,000 pesos is good adto nga ira pinalad so nagpapadayon ini yan na nga adlaw ikaduhang adlaw and 2 days nga awarding hadton
kas gift ni Mano Gobyerno nga da naman hadton mga senior citizen nga octogenarians nga nonagenarians but senior 80, 85, 90 and 95. Kuanin nira kasamang pen 174. Yan na nga mapala dihining nga 10,000 pesos. Supposed to be sitting ni Ma'am Virgie Buna, iton OSCA chairperson. Kung kuntain hira, 189. Pero ang iba, waray pa pakakompleto han mga kapapilan. So to follow na ikira kasamang pen. Ini, I think, ikalaman na in nga pagdistribuar ni NCSC na sabi nga kalungganayan nga dahadton aten mga kaganak may talaga hirap pinaskuhan on the dot manta himano gobyerno maghatag nganyan na naman di DHSP session hall may yan na gindudumaradaman nga di special session kanin yan na regular session 25 nga regular session ito ang sanggunian panglungsod. Anytime may start inya na nga nagsuison naman inihira hintulo nga special session. So lakipit nga hiton ato nag-share adton gindumarang nga special session na naglabay nga adlaw ang third special session ng SP kundi damo-damuan adton iragyan na tratar lakip na in pang-approve hin mga appropriation ordinance para adton tanan nga mga obligasyon na pinansyal ni LGU nga dahadton hintutungdan nga mga kawani ang lokal nga pamunuan ng syudad sugad man nga naman han igin papatumon nga mga programa. Lakip na ini kasamang pen adton pagtaga gratuity nga alokasyon o padithan gin aprobaran and the tune wala pira didi aton ira pagtaga gratuity pay reward pay is 7.4 million pesos kasamang pen tapos adton gin kadugangan naging kikinahanglan nga pundo para hit monthly monetary allowance at mga senior di 5 million pesos. So, siya niya kasamang pen. Tapos, adton pundo liwat nga kikinahanglan para naman hiton ira CNA. Again, approve din po yan kasamang pen and the tune of 20.5 million pesos warala dida sabihan hadton iging proponer ng appropriation ordinance kung tagpiran makakarawat hadton kada empleyado han lokal nga pamunuan han syudad bastan kabug-usan nga kantidad is 20.5 million pesos o 20,520,000 pesos. Sa pagsunod naman ini hadtong lokal nga pamunuan base ini kasamang pen hadton kanan DBM na circular number 2025 that's 2 dated November 19 nanya na nga tuig pero tuo pa kay ini niya kasamang pen nga pagtrasin saring panaton didi mga tagam Borongan City kananan LGU organisasyon ng ira union subject in here to the availability of funds ng ira daman hinigin niyan requirements ng DBM iraliwat hini gin akomplisar asya damait nga ton mga kawani ang lokal nga pamunuan in may daigin alokan nga sugad nga kantidad para nasabi nga katuyuanan. So damit ira hindi di pinaskuhan. So anytime ira ini mapapalad. Before Pasko ba, Ate Sok? Before Christmas? Kay posible na maratak-datak na hindi di ira mga ATM kasi pen igpapaagi daw good hiton automated basta ATM machine kaysa hadton over the counter so magiging busy niya na ATM so anytime soon kasamang pen. Tapos adton SRI may naliwat hinigin alukar kay kinanglan maging tumanan hituan na mga LGU diri man hiya subject to the availability of funds sa lituray na hiya didi upod an order and calendar of business tapos damo-daman pa didi
nga mga ano ini na appropriation ordinance ang gin-approve kay sandereng gandaman kasamang pen adton pinanatan dili nga mga job order o casual employees may dapay na ira mga kasuhulan nira udogan bulanhan Oktubre, Nobyembre may pangani daw good adton bulanhan September so didi hiniya na nga mga approved ordinances as in talaga sugad-sugad niya kasamang pinhingin. Ano itigngit gan nanihibilin talaga ginbasikop nga pundo para appropriatan adton mga obligasyon pinansyal ade salaries and wages, traffic services, security services. Siya hindi niyang kadamaan kasamang pen, may tag 2.1 million, sugahit may tag 3.4 million, sumubuan na magbabalatag batag na inhira. And ngan sa padidahan approve ng appropriation ordinance and provision daman nga da naman hita kadugangan daman nga pundo para hadton direkta ayuda program nan mga senior high school and college students including PANALS and the tune of 10 million pesos sa kasamang pen. Tapos may pahit mga kadugangan nga mga appropriation ordinance kay ginsabi nga ni didto hana mensahin ni acting city vice mayor Emmanuel Chusungko ya nag opening message didto hadto nga para distribuar hana kas gift nga dahan mga seniors say nga manta paniningwanit LG Borongan nga tanan nga mga obligasyon pinansyal in mabaton nga masugod maliwan han magiging papatuman nga mga programa ngan didiliwathan order and calendar of business kasamang pen may didi liwat igin papa-approve appropriation ordinance and the tune of 2.4 million pesos pero inihiya inigin lay on the table para pahinkadugangan ng informasyon. May kalabutan na in kasamang pen eto basahon ta nala nga sumulod din kasabutan ng LG Borongan nga ginrepresentaran ni acting city mayor Emmanuel Chusungko memo with Eastern Summer Electric Cooperative. Siyempre, marepresenta rin ni GM Amancio para na pen hadton construction in 3-phase line at installation of distribution transformer and metering for the city infirmary and laboratory building at motor pole compound Barangay Campisao, Borongan City. Na kantidad inya kasamang pen hin 2.4 million pesos inihiya iniginlay on the table ngan pagirestoryan pa niton masunod nga sesyon kay nangangaro aton aton mga magbaralood hinduga nga kasayuran hini nga kung tipaunon in gagastuhon ani nga 2.1 pagpapahinguran hini nga 2.4 million pesos an magtratrabaho daw gudhin kasamang pen mismo aton mga kasubong hadton Isamelco so aton ini antabayanan hiton masnod nga mga sesyon di ba sa ringadtuhan pinakauri nga press conference with City Yorme ni Sir Dayan nga siya nalain ang nakakaulang para mag-operate na iton city infirmary adton pagtaga kuryente so adi na mga kapatid nahimamapa na didi hitam order and calendar of business garing laki nahanglan pa talaga yung kadugangan nga mga kasayuran. So amo itiya kasamang pen ang nagpipinakian hita pagtaga. Eto may pangayan didi kasamang pen nga para limatinan igin inquire adton mga kag-anak, itan nabiberutan kasamang pen, may mga payout, it senior citizen, it nga mga na-assister, nga mga kakompleto, it mga beneficiaryo, hita malokal mait, national nga mga benepisyo, para it mga senior say, syempre, iragad hini kasubong, atun mga barangay senior citizen president. So may liwat didi, lakipan gin alukaran, amoy nira kasamang pen para hadton ira eto monthly honorarium ang barangay senior citizen president 800,000 pesos. So mapapalada mainira pero may pen mga documentary requirements for at least and good news adi na may na approve na adton proposed nga mga ordinansa para nasabi nga mga kagaras sa tuhan. Ngan yan hala adton usala didi aton
usalan item di hadton niya na nga sesyon. Nadyan natin mga kasubong hadton Borongan City Schools Division dingani SDS si Sir Gorgonio Diaz. Ano kaya yung hiyala? Basahin natin. Request an office of the school in charge, SM San Mateo National High School, and head teacher hiton Pinanagan High School, may kalabutan hiton eto concerning the change change adton signatories adton OA, Memorandum of Agreement between Hanas Schools Division nga office Borongan City nganhan LG Borongan kay didhan original nga MOA nasa ring didi. So mag-change lang signatories kasamang pen kay didhan original nga MOA nga execute under hining nga reference san parehas ano nga kasabutan nag-require yung pag-update adton mga recent change and leadership. Oo, nagbago man kita. Hiyan ikang ka na Sir Edgar Tinasas, di naman si Sir Gogunyo naman, ito natin SBS. So magkakamay dahin change la kasamang pen. Hadton na mga signatories nga nasugad man, ito in behalf naman Sohan Borongan City, and mapirmaluwat yan na acting city mayor Emmanuel Chusongko. Ini nga mo may kalabutan ini hadton pag-support to the support hiton pag-establisar Pinanagan National High School ngan San Mateo National High School darahiton bago nga mga administrative adjustment kinahanglan daw good ma-update adton ng mga signatories para ma-sure na iton sabi nga implementasyon pag ma-comply adton mga terms and conditions dila nasabi nga MOA. So siya rin kasamang pen, labot na lang may pahin mga kadugangan nga mga Ate Sok? items nga igpapa-incluso, hindi nga i-order ang calendar of Ate business. Sok? Yes. Direkta ayudahan mga estudyante. Didi kasamang pen, may didi igin alokar, approve nga ini, nga appropriation ordinance 10 million pesos. Kaya di ba iton hiya na nagpaka-budget na may tiya kasamang pen pero pag nagba-budget mga dito mga projected may tiya mga estimate so di danit actual nga implementasyon dani pa may tiya nagkikinahanglan hing kadugangan nga fund kay dani man nadudugnan iton mga beneficiaryo so siya ngayon inya na may 10M nga igin alokar nga pundo para hiton direkta ayuda program tapos san kanan mga senior naman nga mga beneficiaryo monthly monetary allowance may dididaman kay igin duga may daaliwat didi igin alokar nga 5 million pesos. Ano niti Ate So kana next year na it? Ambot nga uhin na kasamang pen kung kanan kahit kanan monthly monetary allowance sa natin mga senior may taragan pa LG Borongan para hiton second semester July to December asin igin pipinam makiana hiton aton mga kagana kay late man daman yung national government nakapag-pay out di ba naglabay nga adlaw nag-pay out national So ang kanan senior citizen Ate So kan syudad waray pa. Waray pa siya niya kasamang pen. Upod ang mga estudyante. Kompleto ita fund nga kinahanglan. Siya yan na. Okay, di ba last kanan para first semester nga monthly monetary allowance kuha natin yan mga beneficiaryo kung tama natin may more recall nga share at ni Oscar chairperson ni Ma'am Bergie in 5,800 so multiply na lang kaya kasamang pin times 6,000 pesos so in that yun ibitiyahin mga sobrang 35 million pesos takay usually damit na resulta na damit na hidudugang kasamang pen kay damo naman damaha at itnaghaat ka dyan na po ipudpag itnagdadamo idad nga to na mahit sa isinta ang news kasamang pen tapos ang iba in ginwara na social pension in national government so hinga nga din tira kasamang pen hiton kanan ato na dinhi
ha syudadhan Borongan nga monthly monetary allowance. So anytime soon baro nang kita nga ito natin mga kasubungan si SWDO, Hira Fiskab, Hira Uska, mga barangay senior citizen, laki pa didi nga city treasurers in kung talagang hira na karasikas para hiton pagdudumarahite payout. Mapay pangalan ka ng Alju kay talagigin tutahol itiya ngadto naman hita mga barangay. Idinudulong panganay ngadto naman hato natin mga bedridden na nga mga kag-anak. So asyain kasamang pen anytime soon na bastaan mga appropriation ordinance and big check na didi sanggunian pang lungsod. So signan talaanay damo nala nga tansyo nga danaton dinhi mga kasubong iton secretariat iton SP nga da kano Sir Abit akampado nga dahanto niya staff. Nga syempre dito naman na si SWDO kanda Ma'am Ribong nga dahanto niya staff kanda nga iyo Ate Hilda and company. So damo nga tansyo kasamang pen, back to you. Alright. So, da mga salamat, Ate Sok, notisya. Pag-upay nga balita, tikang naman direkta at tikang City Hall. Thank you, thank you. Uy, kabarangay, may na kita 4 minutos na nakalabay alas 10. Pero adi, aton pamatian mga notisya naman, likom aton intern from Eastern Samar National Comprehensive High School. Siyempre, unahon talaanay aton lokal nga balita. 130 milyones pesos nga pondo para feasibility study hana Matnog Allen Bridge aprobado na hana BICAM hana Kongreso. An detalye adi aton pamatian hi Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Malang puson nga nahisulod nga naaprobaran han Bicameral Conference Committee ang 130 million pesos nga pondo para han feasibility study han proposed Matnog to Allen Bridge. Sumalakan House Minority Leader Marcelino Nunoy Libanan na siguro ini nga pondo ka orhi nga adlaw han deliberasyon han 2026 national budget kaupod ang Department of Public Works and Highways. Pulong ni Congressman Libanan, magkakaada bulig ngan commitment tikang kan Representative Micah Swansing, han House panel ngan Senator Win Gatchalian, han Senate panel nga 180 million pesos nga kukuhaon, tikang 6.15 billion pesos nga Program and Activities Fund para han mga feasibility studies. Kung matuman, dako ini nga bulig para mapadali ang biyahe ngan komersyo ka Sorsogon nga Northern Samar, ngan diri na magdedepende la, haroro o barko. Nagpasalamat hi Libanan ha suporta nga nagsaad nga babantayan ang proyekto tubtub nga formal nga matindog ang tulay. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Maria Daisy Amor Lalosa Bilizar. Para sumat este Hanon Josh Romero nagbabalita. Samtang sagga kita kauluhan, AFP nga na PNP otro nakarecovery armas ang mga rebelde dito ini Camarines sa Norte. Adi aton ibaliki Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Utro nakarekubrehin kadugangan nga dagko nga armas ang ginusa nga pwersa han Armed Forces of the Philippines ngan Philippine National Police han ika-17 han Disyembre alas 12:05 han udto ha Barangay Esquiban, Labo, Camarines Norte. Kasunod han nauna nga operasyon han Disyembre 16 ha amo gihapon nga lugar. Ini nga operasyon inginhimo agud mapakusog ang kamurayaw ngan mamasiguro nga waray peligro ha mga residente. Sumalahan Camarines Norte Police Provincial Office upudhan nga recovery nga armas ang 15 nga M16A1 rifle, usa nga M14, duha nga M653, usa nga shotgun, ngan tulo nga improvised explosive device nga yana aada na ha kustodiya han mga otoridad. Padayon ng ira pagbantay ngan pag-imbestigar ha lugar ngan ha mga harani nga barangay agud malikyan an bisan anong nga tarhog kontra ha kalinaw han probinsya. Para ha sumat estehanon Josh Romero nagbabalita.
Samtang notisya naman halangyaw nga labnasan, hero nga pulis nakilala. Pinakabata nga biktima ha Bondi Beach mass shooting ikinlubong na Sydney. Ang detalhini nga masubo nga balita adi ato ni balik kay Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Iginlubonghan Huwebes sa Sydney, Australia, ang pinakabata nga biktima han panmusil ha Bondi Beach, hi Matilda, 10 anyos nga nasamaran han Domingo. Samtang kaupod ang iya pamilya ha selebrasyon han Hanukkah. Sumala ha Australian Broadcasting Corporation, damo nga tao ang tinambong ha iya lubong ha syudad han Sydney para magpakita hin kasubo ngan suporta ha pamilya. Samtang, ang pulis nga nagpusil ha usahan mga suspects ingin pasalamatan nga bayani tungod ang iya kamapintas sa pag-atubang han peligro base tapuson ang atake. Sumala ha mga opisyal, padayon ang investigasyon han gobyerno ngan maghihimo hin mas istrikto nga balaod base malikyan ang sugad nga trahedya ngan maprotektaran ang katawhan na masunod nga panahon. Para ha sumatestihanon, Josh Romero, nagbabalita. Alright, so 9 minutes after the hour of 10, adi naman ka barangay aton na showbiz. Ano kaya ito ang ibabalita ni Josh? May nakilala ba ka mo kan Elijah Cole? Elijah Cole shines at SEA Games 2025. Bronze medalist, heartthrob ng bayan. Uy, kayo no daw lang naging heartthrob ng bayan nga naging medalist pa. Adi aton ibalik kay Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Isang mapagpalang araw, Pilipinas at mga katsika dyan sa haligi ng bansa. Hindi lang medalya ang inuwi ng Pilipinas sa SEA Games 2025. May bonus pang eye candy. Sa Thailand, umarangkada ang pangalan ni Elijah Cole, ang Filipino-American pole vaulter na hindi lang tumalon sa taas ng bar, kundi pati sa radar ng Pinoy fans. Bronze medalist na, heartthrob pa. Ayan ang tunay na multi-talented. Sa men's pole vault final ng 33rd Southeast Asian Games, nasungkit ni Elijah Cole 27 ang bronze medal noong December 16, isang karangalang proud na proud ang Pilipinas. Pero bukod sa podium finish, mabilis ding nag-viral si Elijah dahil sa kanyang movie star looks at pangalan na agad pinag-usapan online. Curious ang netizens, sino nga ba siya? Off the track. Sa kabila ng ingay, malinaw ang focus ni Elijah. Sports muna, serbisyo sa bansa muna. Sa panayam ng One Sports, inamin ni Elijah na medyo rushed ang paghahanda niya, pero pinawi iyon ng lakas ng suporta ng pamilya at ng Pinoy crowd. I really needed it, anya niya, lalo na sa final attempt. Laking pasasalamat din niya sa gold medalist na si EJ Ubenya na hindi lang kalaban kundi mentor at inspirasyon. He's a superstar, sabi ni Elijah. 2 Pilipino sa podium, isang makasaysayang sandali para sa Philippine pole vault. Sa likod ng good looks at viral buzz, pinatunayan ni Elijah Cole na mas matimbang pa rin ang sipag, disiplina at puso para sa bayan. Hindi lang siya future star ng athletics, isa rin siyang simbolo ng bagong henerasyon ng mga atletang Pinoy na may talent, humility at global appeal. Sa huli, paalala ni Elijah, hindi sapat ang itsura kung walang trabaho. Ang tunay na panalo ay iyong pinaghirapan, sinuportahan ng pamilya at inalay para sa bansa. Talent opens doors, but dedication makes you stay on top. Kwentong tumatama, balitang tumatagal, hindi lang chika. Josh Romero, nagdadalang aral sa dulo. Wow, ayos, kakarelate no, ito naton mga Gen Z. Adi naman adton mga medyo mga oroidaran. Siyempre nakilala kan na Miss LT, no? Puso bago pera. Lorna Tolentino todo suporta sa I'm Perfect ng Metro Manila Film Festival 2025. Sige nga, idetali mo, Josh Romero. Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
May linaw at may puso ang isang MMFF 2025 entry na patuloy na pinag-uusapan. Sa gitna ng usapin tungkol sa talent fee at suporta sa pelikula, nagsalita na si Lorna Tolentino para ituwid ang mga detalye tungkol sa kanyang partisipasyon sa pelikulang I'm Perfect. Nilinaw ni Lorna Tolentino na hindi niya ibinigay ng buo ang kanyang talent fee para sa I'm Perfect, taliwas sa mga unang lumabas na ulat. Ayon sa veteranang aktres, nagbawas lamang siya ng bahagi ng kanyang talent fee at ang halagang iyon ang inilaan bilang tulong sa produksyon ng pelikula. May natanggap pa rin daw siyang bayad bilang artista, ngunit pinili niyang mag-invest dahil naniniwala siya sa kwento at advokasya ng proyekto. Ibinahagi rin ni Lorna na personal ang koneksyon niya sa pelikula, lalo na tumatalakay ito sa buhay at karanasan ng mga taong may Down syndrome, isang paksang malapit sa kanyang puso dahil may kapamilya rin siyang may special needs. Bukod dito, si Lorna Tolentino rin ang nag-udyok para mapasama sa pelikula si Janice de Belen na nagaganap bilang Yaya Claring. Bagamat hindi major role, mahalaga ang karakter ni Janice sa kwento at sa mga bidang may Down syndrome. Para kay Janice, walang maliit na papel kung ang proyekto ay may malaking puso. Ang I'm Perfect ay isang makasaysayang pelikula dahil unang beses sa MMFF na may 2 bida na may Down syndrome. Sa kabila ng mga hamon sa shooting, tiniyak ng produksyon na prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga artista. Patunay na ang pelikula ay ginawa hindi lang para sa karangalan, kundi para sa malasakit at respeto. Habang papalapit ang MMFF 2025, mas lalong pinatutunayan ng I'm Perfect na ang tunay na halaga ng isang pelikula ay hindi nasusukat sa laki ng kita, kundi sa lalim ng mensaheng iniiwan nito sa puso ng manonood. Minsan, ang pinakamagandang ambag ay hindi pera o kasikatan, kundi paniniwala at malasakit. Kapag ang sining ay may puso, mas nagiging makabuluhan ang bawat eksena, on-screen at sa totoong buhay. Sa pelikulang may puso at aral na totoo, ito ang balitang hatid ni Josh Romero. Wow, Josh, kariyag ko na mait, no? May pagpaid, waray nira isipa adton talent fee. Yes. Yes, kaupay. Bisa madamay ito na aton mga everyday, no? Nga mga trabaho. Kumbaga, mas tinataga natin in importansya. Paano kita nakakabulig, nga duhit iba. Tama. Diba? Yes, sige, pag kinabuhian natin ini, maging inspirasyon ini nga balita ni Josh, diri ilapan showbiz, kundi pang totoong buhay. Yes, diba? pang-apply na rin. Yes, walk your talk na daman. Walk your talk. Diba? Thank you, Josh. Yes po. Advance Merry Christmas, kay Ate Pen next week malib. Advance Merry Christmas Advance to. Merry Christmas. Sige, Josh, thank you. Mga salamat. Salamat din po. Alright. So, amad to kabarangayan na mga balita, impormasyon na nahikay hanato na makarita nga intern from Eastern Samar National Comprehensive High School, Kuya Josh Romero. Og pinagi ni kabarangay sigyong talaanay para hanato na Friday, December 19, hato na taramdan sumat estihanon. Damo-damo nga salamat hayo pakisa haton Anita Hirenya, good morning. Jen Golmatiko o Ate Merns ngan iba pa, damo nga salamat ikang pakaninhan aga. Advance Merry Christmas sa aton ngan hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda. Chefig Joey ngan sugad man na nato nagkabakyang dili Master Control Coach Yufem Buna Jr. Thank you Ate Sok na balita nga nakalap City Hall naton mga newsmaker naton mga nakukuha ng impormasyon di naman local government unit han syudad han Borongan. Inihi Ate Pen pumida temporaryo nga na lisensya para han Friday nga edisyon na ato na taramdan good sumat estehanon. Advance Merry Christmas, Happy Weekend. God bless po haton nga tanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.